Magandang araw at tuloy tayo sa ating gagawing pagnilay-nilay ng salita ng Panginoon. Ang ating babasahin talata ay hango mula sa Colossians chapter 2 verse 6 and 7. Sabi dito, "Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in him, having been firmly rooted and now being built up in him and established in your faith, just as you were instructed, and overflowing with gratitude." May the Lord bless the reading of His Word. Dito natin makikita sa talatang ito ay palaala ni San Pablo sa mga taga-Kolosas na kung saan ay kanyang binanggit sa kanila sa mga mananampalataya doon sa bayan na yaon nung kapanahon na yaon na yamang tinanggap nila ang Panginoong Hesus sa buhay nila bilang personal nilang Panginoon at manliligtas, kailangan nilang lumakad ayon sa salita ng Panginoon, ayon sa kalooban ng Diyos. I think this is a very big this is an important thing that we have to ask ourselves. Kasi po marami po sa atin siguro whether we like it or not pag tinanong natin, marami po sa atin pwede maaring makapagwika o makapagsalita na pag tinanong tayo, kilala niyo ba si Jesus? Yan yun, no? Marami sa atin magre-react at sasabihin natin, yes, of course, kilala ko yan si Jesus. Simula nung maliit pa ako, alam ko na yan, kilala ko na yan. But remember, ang pagkakilala kay Jesus sa isip ay malaking pagkakaiba ng pagkakilala kay Jesus sa puso. Okay, maraming mga tao sinasabi nila kilala nila si Jesus, pero it's only in the mind. Wala silang working o personal relationship with Jesus. Yun po yung pagkakaiba po nun. Makita niyo po ang laki na po ng agwat ng isip at ng puso. Malinaw sabi po sa Biblia, sabi po na if you confess with your mouth, no, sa Romans 10 verse 9 and 11 to 11, if you confess with your mouth Jesus is as Lord and believe in your heart, you will be saved. So ibig sabihin po noon, mula doon sa isipan, ibababa natin sa puso natin at magkakaroon tayo ng pagkikilanlan sa ating Panginoon, kay Jesus, sa ating buhay, sa ating puso bilang personal na Panginoon at manliligtas. Saka lamang tayo magkaroon ng sinasabi natin na kaligtasan because definitely we need to have a Savior. Kasi malinaw po sa Roma 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo ay nagkasala. No one is accepted. And because of sin, we are doomed to hell. We are doomed to be separated eternally from God. Ayun po yung destination po natin. Pero po, dahil lang po sa pagmamahal ng Diyos, inala niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo at yan yung daan natin para tayo ay magkaroon ng ugnayang personal sa Kanya. Yan lang yung pagkakataon na maging makatotohanan sa atin yung binasa nating talata na nagsasabing walk in Him. Walk with Him, ika nga tayo ay lumakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Gusto ko lamang pong banggitin po sa ating lahat na paulit-ulit niyo po maririnig sa akin, I'm not telling you or I'm not sharing with you any religion. Hindi po ako wala po akong relihiyong na pinupush. Ang akin po rito ay ang aking naranasang pagbabago ng buhay sa pamamagitan ni Jesus. Personal ko naranasan, yun yung aking ibinabahagi. Kaya nga po sa ating ginagawa, sa klase po natin, kahit na may mga pagkakataon ako na magkapagbahagi ng magandang balita, ginagawa ko po yun. Hindi po dahil po na ako po ay inatasan, ako po ay binayaran na gumawa ng ganito, kundi ginagawa ko sapagkat ito po yung aking pong ika nga aking patutuo kung paano po nagbabago ang Panginoon ng ating pong mga buhay. Kaya walang imposible sa Kanya. Kanya lang po. Mahalaga po na naisin po natin sa ating puso, tanggapin natin siya sa ating buhay bilang ating personal na Panginoon at manliligtas. Bago tayo magpatuloy sa isang maikling panalangin, gusto ko lang po ibahagi sa inyo yung kaganapan ng tatlo pong nakapako sa krus. Some of you might remember, tatlo po sila, no, kasama si Jesus sa gitna at may dalawang mama po sa tagiliran, nakasama po niyang pinako sa krus. Ano po yung senaryo po?
Yung isang mama, pinagtawanan niya si Jesus. Sabi niya, kung talagang totoong Panginoon ka, kung talagang totoong Diyos ka, iligtas mo yung sarili mo, tsaka isama mo na rin kami. Yun po yung sinabi po ng isang mama. Pero yung isang kriminal, yung isang magnanakaw na nakapako sa krus, kinutya, pinagsabihan niya yung nangungutya sa Panginoon. Sabi niya, pambira ka naman. Kita mo na nga, nakapako na nga tayo sa krus dahil sa ating kasalanan. We both deserve to be here, no? Dito tayo kasi makasalanan tayo. Pero itong mamang ito, pointing to Jesus, sabi niya, wala naman siyang kasalanan. And then, ito pong magic words, I'm sorry, it's not the magic word ngo, pero ito po yung critical na sinabi po ng mamang ito. Ang sabi po niya, kinausap niya ang Panginoon, ang sabi niya, Panginoon, kung saan ka mananahan, kung saan ka tutungo, isama niyo po ako. Ano pong tugon ng Panginoon? Behold, from this day on, wherever I will be, so you will be with me. So you will be with me in paradise. Ayun lang po yung sinabi po niya. Yung sinabi lang po ng mamang ito, kinilala niya si Jesus bilang Panginoon, bilang Diyos, no? Yun na nga po, nagkaroon na po agad ng assurance mula sa Panginoon Jesus na siya ay makakapiling niya kung saan mamananahan ng Panginoon sa kanyang kalalagyan sa paraiso, makakasama niya na. So makikita po natin po dito, wala na pong ibang ginawa yung mama. Hindi po siya sinabihan ni Jesus, sandali, sandali, bago ka munang tumungo sa aking kaharian, sa aking paraiso, bumaba ka muna diyan at ikaw muna ay magpabautismo ka muna, sumama ka muna sa isang grupo at kailangan mo magpakita ka ng kabutihang asal and then saka ka na lang lumapit sa akin at isasama kita. No, far from it. Kaya dito natin makikita, even right now, you can accept Jesus in your life as Lord and Savior by praying to God in your heart. And maybe I can help you with this prayer. Samahan niyo ako sa panalangin ito at akuin mo na panalangin mo ito sa Panginoon. Kalimutan mo yung nasa paligid mo. Kalimutan mo kung sino-sino yung mga tao na kung ano-ano mga pinagsasabi nila. Ikaw, harapin mo ang Diyos between you and God. And say this prayer with me and claim this prayer as your prayer before God. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong kapahayagan na iyong dakilang pag-ibig. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap si Jesus bilang aking personal na Panginoon at manliligtas. Mula ngayon sa araw na ito, ikaw ang aking maging Panginoon, ikaw ang aking maging Diyos. Ikaw po ang aking paglilingkuran. Maraming maraming salamat. Ito ay aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. I will continue to pray for you. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataong ito na kami po ay inyo pong kinatagpo at sa bawat isang manonood, Panginoon, na isinuko nila ang kanilang buhay at tinanggap nila si Jesus bilang personal na Panginoon at manliligtas. Lord, pagpapalain mo ang bawat isang ito, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon Ama, na lumalim po sila sa kanila pong pananampalataya sa kanila pong lakarin sa inyo. Banal na Espiritu, kayo na po ang patuloy na gumalaw sa kanilang puso. Bigyan niyo po ng kauhawan na aralin inyong salita at sundin na iyong kalooban. Maraming maraming salamat. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen. There you go. Maraming maraming salamat. And then we will end here. And we will be back in 2 minutes. Ano po, para magpatuloy po tayo sa ating aralin, sa ating topic for today, which is a continuation dito po sa ating pong discussion ng anatomy and physiology. See you around.